isa, kayo'y tiyak na mamumunga. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing magsisimula mula naroon o rini. Sapagkat ang totoo ay nagsisimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga taong nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi nyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat sa pagsapit ng araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbatasan ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang mahal na poong Nazareno. Mga minamahal kong kapatid, ang mga salita at ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo ay tanda ng paghahari ng Diyos. Dahil sa bawat pagkakataon na ang ating Panginoong Jesucristo ay nangangaral at nagtuturo, siya ay naghahayag ng katotohanan tungkol sa paghahari ng Diyos. At kapag siya ay nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo, gumagawa ng iba't ibang mga himala, ito ay nagpapahayag pa rin ng kagandahang loob ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Dahil ang mga salita at gawa ng ating Panginoong Jesucristo ay tanda at pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin na nagbibigay sa atin ng karanasan ng kanyang paghahari sa ating buhay. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, kapag sinabi nating Kingdom of God, it is not about a place na ating pupuntahan, kundi ang Kingdom of God ay tumutukoy din sa isang tao. Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, sa bawat pagkakataon na tayo ay namumuhay sang-ayon sa halimbawa ni Kristo, tayo ay namumuhay na rin sa paghahari ng Diyos. Kaya nga dito sa ating mabuting balita na narinig sa araw na ito, tinanong ng mga Pariseo ang ating Panginoong Jesucristo, kailan po maitatatag ang paghahari ng Diyos? Kailan po magsisimula ang paghahari ng Diyos? Mga minamahal kong kapatid, ang tanong na ito ng mga Pariseo ay tanong upang subukin si Jesus. Dahil naghahanap sila ng maipaparatang, naghahanap sila ng maibibintang sa ating Panginoon. Pero sa tanong na ito ng mga Pariseo, hindi nagbigay ng definite answer si Jesus. Wala siyang sinabing specific
time, specific day, specific week, specific month, or year kung kailan darating ang paghahari ng Diyos. Bagkus, ano ang naging tugon ng ating Panginoong Jesucristo? Ang paghahari ng Diyos ay nagsisimula na sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At mga minamahal kong kapatid, ang itong powerful statement na ito ng ating Panginoong Jesucristo ay isang magandang paalala sa bawat isa sa atin. Na ang pagtanaw sa paghahari ng Diyos ay hindi sa malayo o sa hinaharap, kung hindi ang paghahari ng Diyos ay mararanasan na natin sa kasalukuyan as long as we have faith in Jesus Christ. Mga minamahal kong kapatid, nagsisimula na sa kasalukuyan ang paghahari ng Diyos. Bagamat ang buong kaganapan nito ay mangyayari sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, kung tayo'y namumuhay sa pag-ibig ng Diyos, nagsisimula na ang Kanyang paghahari. Kung tayo ay namumuhay sa Kanyang awa at habag, nagsisimula na ang paghahari ng Diyos. Kung tayo ay magiging totoo sa ating pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng ating iniisip, sinasabi at ginagawa, nagsisimula na ang paghahari ng Diyos. Yung pananampalataya natin sa Panginoon ay susi upang ating maranasan ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Mga minamahal kong kapatid, tayo nagpupunta rito sa simbahan ng Quiapo. Dumudulog sa mahal na poong Nazareno. Bit-bit ang ating mga panalangin ng pasasalamat, mga intensyon at kahilingan. Mga minamahal kong kapatid, kung sa pagpunta natin dito, taglay natin ang pananampalataya na merong magandang magagawa ang Diyos sa buhay natin, nagsisimula na ang Kanyang paghahari sa ating buhay. Sa banal na misang ito, mga minamahal kong kapatid, let us ask the Lord for the gift of faith. Pananampalataya na magmumulat sa ating isip at puso sa paghahari ng Diyos sa ating buhay. Mga minamahal kong kapatid, sana ang ating pananampalataya ay magbigay sa atin ng mas malinaw na perspektibo ng paghahari ng Diyos sa ating buhay. Katulad ng sinabi ng ating Panginoon, ang paghahari ng Diyos nagsisimula sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Hari nawa magsimula sa ating buhay ang paghahari ng Diyos araw-araw.